Araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Mga kapatid, tanong lang po, ang lahat ba ng gusto mo, gusto din ba ng Diyos? At lahat ba ng hindi mo gusto, hindi rin ba kagustuhan ng Diyos? Pakaisipin niyo po, pagmunihan niyo. Dahil minsan, merong kagustuhan ng Diyos na pinapadaan niya, pinaparanas niya sa atin sa mga bagay na hindi natin gusto. Di po ba? Remember this. God's will is not always comfortable. Hindi madali at magaan ang kagustuhan ng Diyos minsan. Balikan po natin ang kwento ng pagpapakita ng ating mahal na ina, si Maria, doon po sa Lourdes sa France. Sa isa pong dalaga, ang pangalan po niya ay si Bernadette. Sabi ng ating mahal na ina kay Bernadette, uminom ka sa bukal, hugasan mo ang iyong sarili, at kainin mo ang halamang tumutubo diyan. Pero alam niyo po, noong mga oras na yon, wala pong malinaw na tubig dun sa bukal. Ang meron lang, putik, maduming tubig. At meron po doon, halaman na mapait. Si Bernadette, nalito po. Hindi rin naman niya gusto. Sino ba naman ang gustong uminom ng putik? Wala. Sino ba sa atin ang gustong kumain ng mapait na dahon? Wala. Pero ginawa pa rin niya dahil sa kanyang pananampalataya. At doon nagsimula ang himala. The muddy water started to clear. It became a spring of healing. And the act of obedience became a source of grace. And here is the lesson, my dear friends. Just because you do not like it, it doesn't mean God is not using it. It is good to reflect. Magandang pagmunihan. Ano ba yung maputik, maduming tubig na gustong ipainom ng Diyos sa akin? Ano ba yung mapait na halaman na gusto ng Diyos na ipakain sa akin? Maaaring may sakit ka na hindi gumagaling. Maaaring meron kang anak na lumalaban pagkatigas-tigas ng ulo. Maaaring meron kang utang na hindi mabayaran. Maaaring meron kang asawa na yung magbago. Maaaring meron kang katrabaho na naninira sa'yo. O maaaring meron kang tao na hanggang ngayon hindi mo mapatawad. You may not like these things, and yet they can be graces for you. Because God is present in our inconveniences. Amen? Receive every experience in your life with joy. Why? Because what you do not like, God may be using for your healing and your strengthening. Minsan yung mga bagay na ayaw natin, yan ang gamot ng ating katawan. Minsan yung mga bagay na iniiwasan natin, yan ang nagpapalakas, nagpapabanal sa iyo. Mga kapatid, aminin natin, marami tayong ayaw sa ating buhay. Amen? Ayaw natin ng sakit, ayaw natin ng problema, ayaw natin ng mga taong pasaway, ayaw mo ng delay, ayaw mo din yung hindi malinaw. Pero minsan, yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos na instrumento para baguhin ka. Amen? Minsan yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos para linisin ka. Amen? Minsan yung ayaw mo, yan ang ginagamit ng Diyos pagpapagaling para sa iyo. Amen? Kung si Bernadette tumanggi, umayaw doon sa maduming tubig, wala po sanang spring healing doon sa Lourdes. Kung sinabi niya, Mama Mary, hindi ko gusto yan. De sana po, wala ngayong milyon-milyong mga tao ang gumagaling dahil sa tubig doon po sa Lourdes. Remember this, your obedience in discomfort can open a spring of blessing. Ulitin ko po yon. Your obedience in discomfort can open a spring of blessings.